Ang impluwensya, kapag hindi nakontrol, ay nagiging bitag na bumabaluktot sa prinsipyo at sumisira sa pagkatao. Tayo ang dapat humawak dito. Hindi ito ang hahawak sa atin. Dahil kapag ginamit sa kasamaan, ang impluwensyang ninyon ay magiging sanhi ng ating pagbagsak. Maaga nagpaalam si Cassandra sa ina na abala sa pagbubukas ng maliit na tindahan. "Mag-iingat ka, Cass," bilin ng ina bago ipinagpatuloy ang ginagawa. "Mamaya, kapag dumaan ka sa palengke, bumili ka na rin ng ulam para sa hapunan. Hindi kasi ako makakaalis dito. Wala rin naman ako mauutusan kasi at may pasok ang mga bata. Lagi na lang ako nangihingi ng tulong sa mga batang naglalaro sa labas." Nakasanayan na ni Cassandra ang ganoong paraan ng kanyang ina. Samantala, aliw naman ang mga bata sa tuwing may pinapagawa sa kanila dahil lagi may kapalit na pagkain o kaunting pera. "Ako nang bibili, ma. Mga abala ka naman ng mga batang naglalaro dyan." Nakangiting sagot ni Cassandra. "Sus, tuwang-tuwa naman sila. Minsan nga, sila pa ang nagpa-volunteer." "Oo nga po. Basta, ako na ang bibili mamaya." Maaga ang labas nga dahil weekend. Hanggang alas 4 lang ang oras ng trabaho sa pharmacy. Kapag weekdays, hanggang alas 6 siya. "Cass, buti naman at napaaga ka ngayon." Bugad ni Neri, isa sa mga katrabaho niyang pharmacist na agad siyang sinalubong pagkabukas niya ng pinto. Ngumiti lang si Cassandra at marahan tumango. "Oo, maaga ako nakaalis kanina. Mabuti na rin at hindi ako naipik sa traffic." Mabuti naman," sagot ni Neri. "Pero mukhang hanggang alas 5 tayo ngayon. Wala kasi yung dalawa nating kasama. Tapos may nabanggit si Sir na baka may darating na bisita. Hindi pa raw sigurado kung anong oras, kaya pinapahintay tayo hanggang 5. Hindi na umimik si Cassandra at tumuloy na sa karaniwang ginagawa tuwing umpisa ng shift, ang mag-inspeksyon ng mga gamot sa estante. Nakasanayan na niya ito para maaga pa lang ay maayos ang lahat at hindi siya mababahala kapag dumami na ang gawain mamaya. Tulad ng inaasahan, nakakapagod ang buong araw. Halos hindi siya nakaupo dahil tuloy-tuloy ang mga customer. Alas 6:30 na nang tuluyan siya makalabas ng butika. Bit-bit ang mabigat na katawan at isip na ang gusto ay makauwi na lang at mahiga. Kanina pa siya nakapag-text sa kanyang ina. "Ma, baka hindi na ako makabili ng ulam. Medyo late na uwi ko." Habang isinasara ang bag, nilapitan siya ni Neri na nooy ay sinusukat na ang helmet. "Mauna na ako, Cass. Sinusundo na kasi ako ni Ral." Kitang-kita ang ngiti nito. Halatang sabik na makasama ang nobyo. "Sige, ingat kayo," tugon ni Cassandra. "Naku, sabi nga ni Ral, ihahatid ka na rin daw namin pa uwi." Umiling si Cassandra habang inaayos ang kanyang bag. "Wag na. Malalayo pa kayo kung ihahatid niyo ko. Kaya ko naman mag-commute. Sanay na yata ako sa biyahe. Ngunit ang totoo, tuwing gabi ay mas mahirap ang sitwasyon. Punuan ang mga jeep at halos wala ng biyahe kapag inabot ng gabi. May mga pagkakataon din na napipilita siyang sumakay ng tricycle pero doble o triple ang singil lalo na kapag late na. Wala na talaga siyang choice kundi magtiis. Isang bagay na nakasanayan na niya kahit kaano pa ito kahirap. Naiwan siya naghihintay sa gilid ng kalsada. Bigla naman dumaan ng isang convoy na may wangwang. "Si Governor!" Sigaw ng isang ginang na dali-daling lumabas para masilip. "Baka galing sa meeting. Ang bait-bait at sobrang matulungin." Ani pa ng isang lalaki. Napangiti na lang si Cassandra sa naririnig. Nako, may mga orphanage pa daw siya para sa mga batang lansangan at napakadami na niyang natulungan. Dagdag pa ng isa. "Hindi tayo nagkamali sa ibinoto.
Inis na inis si Cassandra. Nang may dumating na jeep, agad siyang sumakay kahit punuan para lang makaalis sa lugar kung saan bidang-bida ang ama niyang gobernador. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Cassandra? Busangot ka na nga. Gabi ka na ng uwi. Wala pa tayong ulam. Reklamo ng ina pagdating niya. Hindi niya sinagot, bagkus ay nagtanong. Bakit bukas pa ang tindahan, ma? Hinihintay kasi kita. Ang kaso, wala ka namang nabili. Ma, nag-text po ako. Hindi ko nabasa. Masungit na sagot nito. Bumuntong hininga si Cassandra. Ay, bibili po ako sa labas. At lalabas ka pa? Gabi na oh. Tintigan siya ng ina bago napangiti. Nagdala si Bart. Nagdala? Kunot noong tanong ni Cassandra. Bakit nagdala? Hay nako, kumain ka na lang. Ayaw na naman itong palawakin ng usapan. Si Bart, kapitbahay nila, ay sinasabing may crush sa kanya. Gustong gusto ito ng nanay niya dahil may maayos sa trabaho at may-ari ng ilang apartment. Napilit na siya kumain at aminado naman siyang masarap ang kalderetang luto ni Bart. Ma, kanina pala. Purit-puri na naman ang mga tao yung gobernador. Pugad ni Cassandra habang inaayos ang mga pinamili at inililigpit ang ilang gamit sa mesa. Bahagyang napataas ang kilay ng kanyang ina bago sumagot ng malamig. Oh, tapos? Umiling na lang si Cassandra at umupo sa gilid ng bangko. Wala naman. Narinig ko lang kasi. Halos lahat pinupuri siya. Parang wala nang ibang nakikita. Hayaan mo sila. Mabilis sa tugon ng ina, sabay buntong hininga. Kung gusto nilang magbulag-bulagan, problema na nila yun. Alam naman natin ang totoo. Hayaan mong maloko sila na manloloko. Medyo napangiti si Cassandra at bahagyang tumikim. Galit ka pa rin talaga, ma? Biro niya parang nangaasar lang. Agad siyang tinapunan ng ina na mataling na tingin. Tila ba tinataya ko seryoso bang anak o nanunukso lang? Sino bang hindi? Madiin na sagot ng ginang. Kitang-kita sa mukha nito ang bigat ng emosyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa. Hindi napigilan ni Cassandra ang tumawa. Ay, ayan na nga. Galit na galit pa rin. Bakit ba makulit ka pa? Iritado ngunit may halong pag-aalalang tugon ng ina. Sige na, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Tumango si Cassandra kahit alam niyang linggo at wala siyang pasok kinabukasan. Sa isip niya, linggo naman bukas, pero baka nga mas mabuti nang sumunod na lang kaysa makipagsagutan pa. Maagang kinabukasan, muling bunalabog ng malakas sa sigaw ng kanyang ina si Cassandra. Cassandra! Cassandra! Napabalikwas siya ng bangon. Pupungas-pungas pa at halos hindi na nakakapikit ng maayos. Ramdam niya ang urgency sa boses ng ina. Bakit po, Nay? Mula sa sala ay sumagot ito ng malakas. Nasa labas si Bart. Labasin mo nga, dali! Napakunot noo siya. Ha? Bakit siya nandito? Ang aga-aga naman. Bumuntong hininga siya at napasapo sa noo. Ay, nakaka-stress. Nagpatuloy ang kanyang ina. Halos nagmamadaling kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Kanina pa siya dyan, anak. Kung ano-ano pa ang dinadala. Ayusin mo sarili mo at harapin mo ng maayos ang binatang yun. Baka mawala pa ang tagabigay ng ulam natin. Natatawan dagdag pa nito. Ma naman eh. May trabaho ako ngayon. Hindi ko mahaharap yan. Palusot niya kahit alam niyang linggo at walang pasok. Wala kang takas, Cassandra. Linggo ngayon, kaya magbihis ka na. Sagot ng ina sabay tulak sa pintuan. Napairap siya at umungot. Mama! Reklamo niya halos bata ulit kung magsalita. Bakit ba ganyan na lang kayo kay Bart? Kasi naman. Paliwanag ng ina habang pumapasok pa sa kwarto na parang siya ang may-ari.
Mabait yung binata. Ano namang masama kung makipagkaibigan ka sa kanya? Malay mo, siya na nga. Grabe ka naman, ma. Sagot ni Cassandra, nakahalukip-kip. Wala naman ako ibang purpose dyan. Ngumisi ang ina at umiling. Anak, ikaw nga ang sadya. Gusto ka raw niyang isama sa pagsisimba at mamasyal. Aba, paano ka tatanggi kung simbahan ang pupuntahan? Napahilot siya sa sentido. Mama, sobra ka na. Para kang matchmaker. Kahit anong sabihin mo, magbihis ka na at ayusin mong sarili mo. Baka tarayin mo pa yung binata. Wala na siya magawa kundi sumunod. Habang nag-aayos, kinulot pa siya ng ina bago ito lumabas. Aray! Ma! Lalabas na nga! Inis ang reklamo. Cassandra Alcantara. Simula na naman na sermon nito habang naglalakad sila magkasabay palabas. Ayusin mo na ang buhay mo, ha? Sinasabi ko sa'yo, gusto ko pang maabutan ang mga apo ko. Mama! Reklamo ulit ni Cassandra. Kapisado ko na to. Paulit-ulit na lang. Bulong niya sa sarili. Sa labas ng gate, agad niyang natanaw ang pulang Vios ni Bart. Masigla itong kumaway na makita sila. Pakiramdam niya kinurot pa siya ng ina sa tagiliran at tinulak palapit. Puntahan mo na, oh. Gwapo pa. Biro pa nito. Lihin na napailing si Cassandra. Si mama talaga. Para bang siya ang may gusto kay Bart? Matagal niya ring minastan ang binata bago lumapit. Hindi naman ito kailanman diretsong sinabi na naliligaw siya, pero ramdam na ramdam ang boto ng kanyang ina rito. Hay, bati niya na makalapit. Bahagyang tumango si Bart, nakangiti, sabay abot ng palad. Cass, buti pumayag ka ngayon. Ngumiti siya ng tipid. Naku, ayos lang. At least, makakalabas din ako ng bahay. Sa isip niya, kung hindi lang kay mama, hindi rin talaga ako lalabas. Binuksan siya nito ng pinto sa likod, bagay na ipinagtaka niya. Pero sumakay na rin siya ng walang reklamo. Doon niya lang napansin na may nakaupo na pala sa front seat. Isang lalaki seryoso ang muka ang agad na tumingin sa kanya bago ibinalik ang tingin sa labas. Cass, si Vincent Ramirez pala. Pakilala ni Bart, halatang nag-aalangan kung paano ba ito ipapaliwanag. Bahagya siya na pakunot na at pabirong nagtanong. Boyfriend? Mahinang natawa si Bart, halatang nahihirapan. Sorry Cass. Pero bago pa siya makabawi, nagsalita ang lalaki sa harap, malamig ang tono. Yes, boyfriend. Got a problem with that? Nalaki ang mga mata ni Cassandra, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa tindi ng boses ito. Agad siyang umiling. Wala naman, mabilis ang tugon. Nakakagulat naman siya, parang galit agad. Ram, stop that! Saway ni Bart sa kasintahan. Paglingon niya kay Cassandra, ngumiti itong apologetic. Pasensya na Cass, akala kasi niya, date lang naming dalawa. Napakunot ang noon niya. Bakit naman pala ako isanama? Bahagyang ngumisi si Bart. Wala lang. Gusto ko rin kasing maging friend kayo. Nakibit palikat na lang si Cassandra. Hindi man sanay, tumango siya bilang tanda ng pagsang-ayon. Sa isip niya, ang weird. Pero kung ito ang gusto ni Bart, sige na nga. Bakit mo ako naisipang imbitahan? Tanong niya. Tumingin muna saglit ang lalaki sa sinasabing boyfriend niya bago muling bumaling sa kanya. Wala naman. I just wanna be friends with you. Tumikim pa muna ito bago muling sumalyap kay Ramirez. Kung okay lang, naguguluhan man, tumango na lang si Cassandra. Oo naman. Wala rin naman kasi talaga siyang maituturing na malapit na kaibigan dahil masyado siyang tutok sa pag-aaral nang makakapagtapos ay sa pagtatrabaho naman. That was how her days went by. Naging third wheel siya sa date ng dalawa pero ayos na rin naman kung saan-saan siya nakakarating ng libre. Cass, burger? Alok ni Bart.
At ito pa, para siya naging anak ng dalawa. Busog siya sa mga pagkain. Meron pa, Anya, ipinakikita ang phrase sa kinakain. Nagtataka siya dahil sobrang tahimik ni Ramirez. Hindi magsasalita kung hindi tinatanong at kung hindi naman importante. Ang next day off niya ay sa bahay lamang. Tutulong siya sa ina na magbantay sa sari-sari store hanggang sa gumabi na. Mukhang napapadalas na ang labas niyo nitong si Bart Usisa ng ina ni Sid. Close na kayo? Kahit kasi hindi niya day off ay nagagawa ang lalaki. Minsan ay hinahatid siya nito at sinusundo sa trabaho. Takang-taka na nga siya pero hindi magagawang magtanong kung alam lang ng nanay niya. Opo, magkaibigan. Yun lang? Mama, ang pangit ang ginagawa mo. Iritang saway niya rito. Magkaibigan lang kami. Ano naman? Cassandra, ako'y nagtatanong lamang. Ano masama roon? Nagtatalo pa sila ng nanay niya nang may humintong sasakyan sa tapat ng sari-sari store nila. Royal Blue Land Rover Defender yon. Oh, sino naman yan? Kunot noong tanong ng kanyang ina habang nakasilip sa maliit na bintana ng tindahan. Aba, kagandang sasakyan na. Nakisilip na rin tuloy si Cassandra at nalaki ang mga mata niya na makilala ang lalaking bumaba mula sa driver's seat ng sasakyan. Ramirez. Kunot noong Anya. Kilala mo anak? Tumango siya. Pagbaba nito mula sa sasakyan ay akala niya ay nag-iisa ito pero laking gulat na lang ni Cassandra nang mula naman sa passenger seat ay bumaba ang isa pang lalaki. Ang mayor ng kanilang bayan, si Mayor Gabriel Cruz. Kaibigan ni Mayor? Maging ang nanay niya ay nagtataka na rin. Isara niyo pong tindahan, ma. Ako nang bahala sa kanila. Utos si Cassandra sa ina. Lumabas siya mula sa sari-sari store at sinalubong ang dalawang lalaki. Good evening po. Bati niya sa dalawa. Ilang siya kay Ramirez dahil masyadong itong tahimik pero mas lalo namang nakakailang ang binatang mayor para itong mangangain. Ang lalim tumitig ng kulay berde nitong mga mata. Good evening, Cassandra. Magandang gabi din, sagot niya sa pagbati ni Ram pero ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kasama nitong nakasandal sa hood ng sasakyan. Anong sadya niyo? Malamig pa rin ang ekspresyon nito. Parang pinilit lang na magtungo roon. Cassandra, papasukin mo dito ang mga binatang yan. Sigaw ng kanyang ina mula sa pinto ng bahay. Hindi magandang tignan, nariyan kayo nag-uusap. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang ayain ng dalawa papasok sa loob ng bahay. Inutusan ako ni Mami na magpunta dito para magpakilala. Paunang topic ni Ram. Magpakilala? Tahimik sa single sofa si Mayor Gabriel, ang kanyang ina naman ay nakatayo sa hamba ng pinto ng kusina. Sa aking half-sister. Anong pinagsasabi mo dyan, Ramirez? Mainis na sa tono ang boses ni Cass. Hindi niya ito maintindihan. I am Governor Calito, Ramirez son. At magkapatid tayo sa ama. Napanganga siya, hindi makapagsalita. Ang nanay niya ang muling nagtanong kay Ramirez. Ano naman ang kailangan niyo sa anak ko? Kung inutusan ka ng ama mo para mapalapit sa anak ko at may bala kayo sa kanya, huwag niyo nang ituloy. Magkakamatayin tayo dito. Umiling ang lalaki. Hindi po ang ama ko ang nag-utos sa pumunta ko dito, ma'am. Ang mami ko po. At bakit naman? Her reason's crazy, but a little bit reasonable too. Ani ni Ram. Sabi ni ma'am, kilalanin ko raw ang lahat ng anak ni dad sa labas para maiwasan ang bawal na pag-iibigan. Mabuti na raw na maagapan kaysa mahuli. Mahina itong natawa pero seryoso pa rin ang tono. Alam mo bang kami ng nanay ko ang nauna bago ang pamilya ninyo? Tanong ng ina ni Cassandra. I don't know about that. At wala akong balak alamin ang nakaraan ng babaero kong tatay. Ang sa akin lang
ay sundin ang gusto ng mami ko. Kasi may punto rin naman siya. Hindi pa makakauwi ang nakababata kong kapatid. Kaya ako muna ang naghahanap sa iba pa naming half-siblings. Utos si ma'am. Dude, that's weird. Komento ni Mayor Gabriel. Saglit na napatulala si Cassandra sa lalaki at lalim ng boses sa mayor. Nakapagtataka dahil hindi naman ganoon ang boses nito kapag naririnig niya sa TV at balita. Shut up, Gabriel Cruz! Iritang tugon ni Vincent. Nakakainis lang na tumama si Gabriel pero hindi na ito nagsalita. Napangiti tuloy si Cassandra at nakapagkomento rin. Totoo? Marami siyang anak sa labas? Napailing na lang siya sa mga nalalaman tungkol sa kanyang ama. Kaya inutusan ko si Bart ay ipakilala ka sa akin para makalapit ako sa iyo ng dahan-dahan. Pasensya ka na. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi siya kumbinsido na yun lang ang dahilan. Mas interesado siya kung bakit ito kasama ang mayor pero hindi niya magawang itanong. Sa mga sumunod na araw, laging nagagawi si Vincent sa bahay nila. Minsan ay sinusundo pa siya sa pharmacy. Isang gabi, pauwi na siya mula sa trabaho pero hindi ang Land Rover ni Vincent ang sumalubong sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Mayor? Tanong niya habang pinagtitinginan ito ng mga tao. Hindi ito sumagot, bagkus ay pinagbuksan siya ng pinto ng black Toyota FJ Cruiser. At bakit naman ako sasakay dyan? Siguro, para makauwi ka. Napairap siya. Bastos pala ang ugali ng mayor ng kanilang bayan. Sobrang bait pa naman kapag botante ang kaharap. Bakit ikaw sumundo sa akin? Nasaan si Vincent? Kasama ni Bart. Si Bart? May date na naman siguro ang mga yun. Nabulong na lang niya sa sarili. Hindi ka na sana nag-abala, Mayor. Napapalingon siya sa mga taong dumadaan. Nagsisimula ng mapatingin sa kanilang dalawa. Baka bukas ay headline na siya sa balita. Nakakahiya naman sa'yo. Baka busy ka. Your brother asked me to fetch you. Ha? Bakit ka naman susunod sa utos niya? Dahil ba anak siya ng gobernador? Pero anak lang naman siya. Ikaw, Mayor. Ngumiti ito. Alam ko yung nasa isip mo, Cassandra. Sumakay ka na bago pa dumami ang tao. Ikaw rin. And we're friends, regardless sa katayuan natin sa buhay. Wala tuloy siya nagawa kundi sumakay. Tahimik lang siya hanggang sa ihatid siya sa bahay. Salamat, Mayor. Pasasalamat niya. Next time, kung pakikiusapan ko ulit ni Vince, huwag mo na ako sundin. Kaya ko naman na sarili ko. Pero kahit ganoon, 3 linggo na siyang hatid sundo nito. Unti-unti, nasasanay na rin siya. Iho, magmeryenda ka muna. Alok ng ina niya kay Gabriel. Masyadong mainit sa palengke. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na sumama. Umaga ng linggo matapos magsimba ay namalengke sila. At gaya ng dati, nakisama si Gabriel. Wala siya nagawa dahil mapilit ito. Salamat po, Ma. Ma? Kunot noong tanong ni Cassandra. Hayaan mo na, Cassandra. Ano ba naman kung tawagin din ako ni Gabriel ng ganoon? Sagot ng kanyang ina. Napailing na lang siya at nagbihis para tumulong magluto ng tanghalian. Paglabas niya, wala na si Gabriel. Ma? Si Gabriel? Nasa tindahan. Siya raw muna ang magbabantay habang nagluluto ako. Puntahan mo at samahan. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na. Naabutan niya itong nakatayo sa tindahan, abala sa pagbibigay ng paninda sa mga kababaihang bumibili. Hindi niya magets. Publicity stunt pa yun? Malapit na bang eleksyon? This is fun, ha? Nakangiting sabi ng mayor, halatang nag-e-enjoy. Hindi ito first time na maging tendero. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na para makapag-aral si Gabriel, pumasok muna siya bilang tindero sa palengke, kargador at kung ano-ano pang trabaho.
Nag-scholar siya ng mga Mendez, kaya nakapagtapos ng law school at kalaunan ay naging mayor. Ano ba talagang kailangan mo rito, Gabriel? Sa gitna ng katahimikan nilang dalawa, hindi napigilan ni Cassandra na usisain ang binata. Wala ka bang trabaho sa munisipyo at halos dito ka na tumira sa amin? Hindi naman ako naniniwala na dahil na naman kay Vincent. He's calling me daily at wala naman siyang nababanggit tungkol dito sa mga pinaggagawa mo. Isn't it obvious? Tuloy na siyang hinarap ni Gabriel, nakahalukip-kip, bahagyang nakayuko dahil mababa lang ang bubong na tindahan. Nanliligaw ako, Cassandra Alcantara. I am courting you. Saglit na natulala si Cass bago napanganga at napangiwing tingnan ang lalaki. Seriously? So you're one of those women who don't believe in actions speak louder than words? Bahala ka sa buhay mo! Nakangiwing niliguran na nga niya ito. Hindi siya naniniwala. Isang umaga, nag-aabang siya ng sasakyan papasok sa trabaho. Lumapit si Bart na parang tsismosong kapitbahay. May hawak pang walis ting-ting. Cassandra, naliligaw na sa'yo si Gabriel. Saan mo naman nabalitaan yan? Ako pa ba? Inirapan lang niyang lalaki. Sa tinagal-tagal nila magkapitbahay, ngayon lang sila naging close. Siguro dahil sa kapatid itong si Vincent na laging kunukulit siya. Oo raw. Ay, hindi sure? Napailing siya. Ewan ko ron, hindi nga ako naniniwala. Baka trip lang ako. Sino naman kasi ako para ikumpara sa kanya? At saka doon sa mga babaeng naliling sa kanya. Diba? Mga model, business owner, professionals. Lalamunin ka talaga ng insecurities. Lalamunin ka talaga ng insecurities kung ganyan ka mag-isip, Cass. Sila nga dapat ang mainggit sa'yo dahil ikaw ang nagugustuhan. Paano bang hindi? Ganoon nga ang mga naliling sa kanya noon. At bakit? Hindi ka ba professional? Tapos ka naman sa college, di ba? Gaga. Ismid ni Bart, lalaking lalaki pero minsan sumasabay na rin ang mga salita. Lumipas sa mga araw at mas naging persistent si Gabriel sa panliligaw kay Cassandra. Ngayon, sinusundo siya nito para raw sabay silang mag-dinner. Ano bang meron? Bakit may pa-dinner si Mayor? Biro niya. Abala si Gabriel sa pagmamaneho papasok sa parking lot ng isang sikat na restaurant. I have an out-of-town meeting tomorrow. Baka umabot ng ilang araw. I want to spend the time with you before I leave. Parang ang layo ng pupuntahan ha. Saan ba yung meeting mo? Baguio. Oo, malayo nga. Tugon nga sabay abala sa menu. I hope I can take a vacation there kasama si Mama. Kaso? Tanong nito, ibinaba ang menu at ibinali sa kanyang atensyon. Walang budget, hindi priority. Lagi rin agad nawawala sa isip. Pag-uwi, muling nagsalita si Gabriel. I'll call you every now and then. Okay lang kung hindi mo masagot, but please do call if you need anything, Cass. Okay? Sige, tumango siya. May gusto ka bang puntahan? O baka may bibilhin ka pa? Pasalubong kay Mama? Natawa siya. Baka gising pa yon at nanonood ng telenovela. Isinama nga ako manood noong nakaraan eh. Iyak ng iyak. Natawa rin si Gabriel. Tama. Mabuti na yon kaysa nakikipagchismisa sa kapitbahay. Tara, daan tayo sa mall. Alok ng Mayor. Hindi, wag na, Mayor. Diyan na lang sa 7-Eleven. What? What did you call me, Cassandra? Nakalimutan niya. Ayaw pala nitong patawag sa kanya na Mayor. Gabriel, sorry. Binilhan lang nila ng pagkain ng ina ni Cassandra. Iyon ang kakainin nito habang nanonood ng TV. I'll see you when I come back, Cass. Aning ni Gabriel bago siya niyakap at hinalikan sa tuktok ng ulo. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka, ha? Don't forget, lagi ka pa namang nakakalimot dyan. Napatawa siya. Oo na nga,
Gabi ang alis si Gabriel patungong Baguio. Hindi na siya nito naihatid kinabukasan. Sa halip, si Vince ang sumalo. Sabi na nga, magko-commute na lang ako, Vince. Ungot niya. Come on, Cassandra. Papunta na rin naman ako kay Bart. So, ihahatid na muna kita. Anong papunta? Wala naman siya si Bart. Sinong niloloko mo, Vincent? Manahimik ka na lang, Cassandra. Ibiniling ka sa akin na Gabriel. Mamaya baka hindi kita masundo. Papasunduin kita sa driver. Sinabi ko na kay Gabriel na kaya ko namang mag-isa. Sige, mag-commute ka. Tignan natin kung hindi ka uusisain ng mga tao. At bakit naman ako uusisain? Sinulyapan siya nito bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Hindi ka ba nagbabasa ng balita? O kahit tumadaan man lang sa newsfeed ng phone mo? Hindi naman ako nagpo-phone kung hindi text at tawag. Bakit? Taga-bundok ka ba? Asar ni Vincent. Insulto ba yan ha? Vincent Ramirez? Ay, ewan. Sumuko na lang ito at natahimik hanggang maihatid siya. Lunch break. Tumunog ang kanyang phone. Si Gabriel. Hello, Cass? Hi. Lunch break mo? Baka nakaka-istorbo ako. Lunch break. Ikaw, break sa meeting? Sa kabilang linya, may nagsalita. Mukhang may tinatanong kay Gabriel. Wait baby, I'll call you back. Napatikim si Cassandra. Tumimo sa utak niya ang tinawag nito. Napatingala siya. Ramdam ang biglang pamumula ng pisngi. Sira ka talaga. Bulong niya tsaka napalunok. Hindi niya malaman kung saan titingin dahil ang puso niya ay naghuhuramentado. Hindi pa man tuluyang kumakalma si Cassandra ay muling tumunog ang phone niya sa tawag ni Gabriel. Yep. Cass, sorry about that. May tinatanong lang yung isang kasamahan ko. Okay lang? Sagot niya. Tumikim siya dahil parang lalabas na sa lalamunan ng kanyang puso sa sobrang kilig. Hindi pa ba nagsisimula ulit ang meeting mo? Hindi pa naman. May 15 minutes pa. Lumabas ako to smoke. Naninigarilyo ka na naman? Just this one. Parang batang pakiusap nito. Isang stick lang, Cass. Hindi naman ito pinagbabawalan sa mga bagay katulad ng paninigarilyo. Nakikilala naman kasi niya ang mayor na ganoon na ito. Sinasabihan lang niya itong masama iyon para sa kalusugan nito. Ikaw ang bahala. All throughout this convention meetings, laging tumatawag sa kanya ang binata tuwing breaks nito. Huling araw nito sa Baguio nang muling itong tumawag at tinatanong siya kung anong gusto niyang pasalubong. Kahit ano na lang, Gabriel. Turo niya habang nakatambay siya sa labas ng tindahan. Sabado ng hapon yun. Not specific? Wala naman. Hindi siya materialistic na tao, kaya wala talaga siyang maisip. Food. Narinig niya ang halakhak ni Gabriel mula sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba. Anong pagkain? Anything will do. Hayan ka na naman. Sambit ng binata. Wala akong maisip. Ikaw nang bahala. Okay, wait for me. Mahina siyang natawa. Bukas. Kinabukasan nga ay dumating ito dala ang mga pasalubong. Ang dami naman, Gabriel. Angal ni Cassandra. Sana konti lang. Pati ang kanyang ina ay mayroon din. Nasa labas sila ng tindahan na magtanong si Gabriel. Kailan mo ko sasagutin? Nabigla siya. Ang layo ng usapan nila kanina tapos biglang isasingit ito ang tanong na yun. Ha? Hindi agad nakasagot o nakapagsalita si Cassandra. Hindi ako nagmamadali, Cassandra. I just want to ask pero kung hindi ka pa handa, okay lang naman. I can wait a little longer. She said yes. Matagal na rin naman mula noong maligaw ito at talaga namang pinapakita nitong malinis ang hangarin sa kanya. Cass, pwede ka ba mamaya? Isang araw ay tanong ni Gabriel kay Cassandra. Inihatid siya nito sa pharmacy. Bakit? May pupuntahan kasi akong barangay mamaya ng hapon. Bibisita eh. Gusto ka lang makita.
But if you're busy Sige, hapon naman to. Agad na lumiwanag ang mukha ni Gabriel na marinig ang kanyang sagot. Talaga? Oo, mamayang hapon. Sige, susunduin kita sa pharmacy. Hindi ba muna ako magbibihis man lang sa bahay? Nakakahiya naman kung... Okay lang naman na naka-uniform ka. Pero kung saan ka komportable, go ahead. Kung uuwi pa rin naman ako at pagbibihis, baka malate ka. Nag-aalangan, Anya. Natatakot na nga siya sa mga reaksyon ng mga tao kapag nakikita magkasama sila ng mayor. Para hindi siya karapat-dapat sa lalaki kung uhugdan siya at titignan ng mga ito. Masaya naman ang kanilang pagsasama kahit na marami ang umiismid at nagtataas ng kilay. Okay lang yon. We can delay. They don't mind. Assurance ito sa kanya. Hindi na, diretso na tayo. Are you sure? Paninigurado pa ni Gabriel. Nakangiti siyang tumango dito para hindi nito mahalata na nag-aalanganin siya. Oo, sunduin mo na lang ako mamaya dito. Kinahapunan, hindi pa man siya nakakapag-out ay may pumara ng isang sasakyan sa tapat at bumaba ang driver ni Gabriel. Sundo mo ba yan, Cass? Tanong ng kasamahan niya. Tumango siya. May date kayo ni Mayor Gabriel? Intrigang tanong ng kasamahan sa trabaho. May bibisitahin daw siyang lugar Sasama raw niya ako. Nagtinginan ang dalawa niyang kasama. Halata sa mga ito na naguhugas kunwari lang na tuwang-tuwa sa love life niya. Hanggang sa matapos ang trabaho niya ay panay ang tukso at tanong ng dalawa. Pero siya ay hindi na komportable. Tuloy ay parang doble ang kanyang pagod paglabas ng pharmacy. Good evening, ma'am. Pinapasundo po kayo ni Mayor Gabriel. Tinanguan niya ang driver. Kilala naman niya ito dahil ilang beses na rin nitong nakasama si Gabriel kapag nabibisita sa kanya. Si Gabriel po. Nauna na. Sagot ang driver. Ipinatawag po saglit ni Gov. Susunod na lang daw po siya. Hindi po ba nakakahiya na mauuna ako sa mayor? Baka po magalit sa akin ng mga tao roon. Mahinang natawa ang driver. Bakit naman po sila magagalit, ma'am? Tsaka, naroon naman po ang team ni Mayor Cruz. Sila po muna makakasama mo habang wala pa po siya. Sumakay siya sa backseat. Bakit po pinapatawag ni Gov? Kunwaring tanong niya. Urgent meeting po. Hindi ko alam, ma'am. Sagot nito bago umikot sa driver's seat at na makaupo ay dinugtong ang sinasabi kanina. Pero lagi naman pong ganoon. Kahit po nasa urgent meeting si Mayor ay talagang susunod kung ipinapatawag ni Governor. Ganoon po ba? Baka po kasi magkasama sila sa politika kaya ganoon. Siguro nga po. Malayo-malayo pala ang barangay na bibisitahin ni Gabriel kaya halos gabi na sila sa daan. Tapos ay bundok pa. Marami na ang tao na makarating siya kasama ang driver. Baka po gagabihin na ang gusto ni Mayor Gabriel kung pupunta siya noon. Tapos galing pa siya kay Gov. Masyadong malayo. Hindi naman po ugali ni Mayor na hindi pumunta kapag naka-oo na siya. Depende na lang po kung talagang emergency. Dito po tayo, ma'am. Narito po ang team. Sasunduin mo po siya? Umiling ang matandang driver. Hindi po. Siya na raw po ang bahala na magmaneho papunta dito. Samahan ko na lang daw po kayo dito at baka mainip kayo. Mahina siyang natawa. Okay lang po. Hihintayin ko siya. Pero halos 1 oras ay wala pa rin ang binata. Nagtataka na rin ang mga tao. Mabuti na lang at may ibang politiko na dumating at yon ang nagsalita. Naisip niyang tawagan na si Gabriel. Matagal bago ito sumagot. Gabriel, nasaan ka na? Tanong niya na sagutin nito ang tawag. Tumikim muna ito at bumuntong hininga bago niya narinig ang sagot. Pasensya na, Cassandra. Natagalan, pero nasa biyahe naman ako. Malapit na. Sige, I'll wait for you here. Pasensya na, baby.
Urgent yung tawag ni Governor kanina. Kaya, tumingin siya sa labas ng silid kung saan naroon ang team. Marami pa rin namang tao. Okay lang, Gabriel. Ay, sana nagpapahinga ka na ngayon kung hindi kita pinilit na isama. Tapos ako pa ang na-late. May pagod sa boses ito. Sorry, baby. Dinaan na lang niya sa mahinang tawa ang pagod. Okay lang. Basta, ingat ka sa pagmamaneho mo. May mga bangin pa naman ang daraanan. Mamaya, magpamaneho na lang tayo kay Sir Tony pag uwi na tayo. Yes, baby. Malapit na ako. Nakakatuwa lang na talagang hinihintay ng mga tao si Gabriel kahit na mag-alas 9 na dumating. Kita ang saya at tuwa sa mga tao habang nakikipagkwentuhan dito. Giliw na giliw rito pati matatanda. At oo nga pala, yung request ninyo noong nakaraan, malawak ang ngiti na sambit ni Gabriel kinahiya ng mga tao. Tinawag siya nito kaya kahit nahihiya ay nagtungo siya sa unahan. Si Cassandra Alcantara po, girlfriend ko. Tulad ng inaasahan, marami ang natuwa, pero marami din ang nagtaas ng kilay. May mga bulungan din siyang narinig. Akala ko pa naman artista o kaya modelo, no? Wika ng isang babae na nasa edad 30. Sumaukot ang kausap nito, nakakaismid. Kahit nahuli siyang nakatingin ay tuloy pa rin. Oo nga, mukhang tindera lang pala ang trip ni Mayor. Sayang naman, tumikim si Cassandra para ipaalam na naririnig niyang pag-uusap ng dalawa. Tumigil ang mga ito pero nakataas pa rin ang kilay at lumipat lamang ng pwesto para ituloy ang kwentuhan na siyang laman. Ayos ka lang, Sid? Tanong ni Gabriel na matapos ito makipagkwentuhan sa mga tao sa barangay ni Iyon. Kasalukuyan na silang nasa biyahe pa uwi. Nasa backseat silang dalawa at driver nga nila si Sir Tony. Tumango siya. Medyo inaantok na nga lang. Kinabig ni Gabriel ang kanyang ulo para ihilig sa balikat nito. Sleep for a while. Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo. Hinahaplos ito ang kanyang buhok at marahang kinintalan ng halik. Pasensya ka na, baby. Ani nito. Hindi na sana kita isinama. Hindi ko kasi alam na magkakaroon ng... It's okay, Gabriel. That's your job. Okay na sa akin na samahan ka sa mga ganitong lakad mo. Thank you. But for the upcoming elections, I think medyo busy. And bumangon siya sa pagkakahilig sa balikat ito bago binigyan ng malambing ng ngiting kasintahan. Gabriel, hey, I understand. Ano ka ba? Malapit na nga namang eleksyon at magiging busy ka talaga. Naiisip ni Cassandra ang tungkol sa eleksyon kaya ipinatatawag ito ng gobernador. Baka labanan na naman ito para manloko ng mga tao. Mas magiging busy nga si Gabriel dahil sa pangangampanya niya. Lumaban ulit ito bilang mayor at tama ang hinala niya na lumaban na naman bilang gobernador ang kanyang ama. Kakatapos lang ng pangangampanya namin sa malayong Baguio, baby. Salubong sa kanya ni Gabriel nang pagbuksan niya ito ng pinto. 11:00 na ng gabi. So tired but fulfilling na makisalamuha sa mga tao. Natatawang ani nito bago yumakap sa kanya. Ay, may ilan nga na hinahanap ka at bakit daw hindi kita kasama. Sabi ko na lang na busy ka. Sasama ako bukas, Gabriel. Kahit umabsent siya kahit isang araw para samahan si Gabriel. Mauunawaan naman siya na may-ari ng pharmacy tsaka mabait naman yon. Totoo? Lumiwanag ang pagod itong muka. Sasama ka talaga, baby? Yes. Tatawag ako sa pharmacy para magpaalam. Oh, by the way, bakit pala rito ka nagdiretso? Kumain ka na ba? Nakasuot pa nga ito ng t-shirt na may mukha nito. Ang gwapo. Gwapo nang nasa t-shirt mo ah. Biro pa ni Cassandra. Bumuntong hininga ito. Ayaw ko na nga sana eh. Di naman ako nakakaayaw dahil pondo ni Gov yan.
Halika, sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Tulog na ang kanyang ina. Ipaghahain kita. Wag na baby. Kumain na ako. May kauting salo-salo dahil last pay na bukas. Wika ni Gabriel. The governor is already celebrating. Ganun ba? So, dito ka matutulog? Wala namang problema kung doon matutulog ang kasintahan. They already did more than sleeping. So, yep. Nauna siyang pumasok sa kwarto. Nagtungo si Cass sa cabinet at kinuha ang pamalit na damit. Magpalit ka na ng damit at magpahinga na. Anong oras ang simula ulit bukas? Talaga bang required ng kasama ka sa bawat lakad? Hindi mo naman mapupuntahan lahat yun. Kuryosong tanong ni Cassandra sa binata. Nakibit balikat ito basta naghubad ng t-shirt. Napaiwas tuloy siya ng tingin dahil talagang hindi siya masanay na makita ang well-toned nitong katawan. Huminga ng malalim ang lalaki bago pabagsak na humiga sa kama. Tinapak nito ang space sa tabi. Come on baby, let's sleep. Sobrang excited ko na makasama ka sa kampanya bukas. At the end, Gabriel won once again in the election and also her father. At kasabay din noon ay masyadong naging busy ang binata. Hindi niya alam kung dahil bago simula na naman ang term nito o ano. Pagod? Isang gabi ay tanong niya sa kasintahan. Doon na naman ito sa bahay niya umuwi. Pasok ka. Kumakapit siya sa braso nito at sabay silang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ang dalawang kasama nito ay nanatili sa sasakyan. Bakit pala may kasama ka? Dati-dati naman kasi ay nag-iisa lang ito o kaya naman ay kasama lang ang driver nitong si Sir Tony. Nagkibit palikat si Cassandra. Hindi na inulit ang tanong. They are my bodyguards. Hindi naman nakakapagtaka kung may bodyguards ito dahil nasa politika ang lalaki. Nakakapanibago lang. Bakit? Dati wala. Tulad ng nakasanayan ay kinuha niya ito ng damit na pamalit sa kanyang cabinet. Change your clothes, Mayor Gabriel Cruz. Tumawa ito, humalik sa kanya bago nagbihis. They are just like that, madalang magkita. Uuwi ang lalaki sa kanya kung matutulog na. Minsan sa tawag na lang nila, nagkakausap sa sobrang busy nito. Nasa pharmacy pa rin naman siya. Tumatao pa rin sa sari-sari store kapag day off at walang pasok. Napapagawi pa rin naman si Vincent kapag nagpupunta kay Bart. Cassandra! Napairap na lang si Cassandra dahil sa malakas na hiyaw ng ina mula sa labas ng bahay. Linggo kaya wala siyang pasok. Po? Nandito si Bart. Tamad siyang naglakad palabas ng bahay. Naroon nga si Bart, nakasando at nakashorts lamang at Crocs ang sapin sa paa. Anong kailangan mo? Oh, hi First Lady. Nakangising kaway ni Bart. Ano nga? Natatawa na ring usisa ni Cass. Lagi lang naman itong pakalat-kalat sa paligid pero minsan ay wala ito dahil may inaasikaso yata kung ano. Wala naman. Ani nito pero halata ang lungkot sa mga mata nito. Baliw kang bakla ka, ano nga? Inismiran siya ng lalaki. Kiss, gusto mo? Ano nga? May problema ka ba, Bart? Mabuti na lang nasa loob ng tindahan ng ina kung hindi ay nakikisosyo ito. Tumambay silang dalawa sa labas ng tindahan. Bumuntong hininga muna ito bago ibinuka ang mga lapi. Naaninag na may sasabihin pero piniling wag ituloy. Huy! It seems like humintulot na naman ito. She sighed. Ay, sige, wag mong ipilit ang sarili mo na magkwento. Basta nandito lang naman ako kung kailangan mo ng tulong. We're friends after all. Halata ang pilit itong ngiti. She concluded that his problem is connected to her brother. Kahapon pa nga walang text o tawag man lang ang kanyang nobyo. Sobrang busy yata ngayon.
Ewan ko ba. Tumango ito pero halata talagang wala sa tamang wisyo. Gusto mo soft drinks? Tanong ni Cassandra para maiwas ang topic dahil baka lalo lamang lumutang ang isip nito. Tinapay. Tara, merienda tayo. Busog pa ako. Tanggi ni Bart. Sa mga sumunod na araw ay lagi na itong nakakatambay sa kanila. Sa umaga, ihahatid siya at sa gabi ay nakatuwang nga sa labas ng bahay nito. Ito na ang naghahatid sundo sa kanya dahil walang paramdam si Gabriel. Nakontak mo na? Tanong ni Bart isang gabi na nakatambay na naman ito sa tapat ng bahay. Umiling si Cassandra. Hindi pa rin. 3 araw na ha. Nakakapagtaka naman na kahit yung driver hindi ka ihatid sundo. Yun nga rin ang iniisip ni Cassandra. Bakit bigla na lang itong walang paramdam? Kahit isang simpleng text ay wala na. Dati naman ay hindi nangyayari. Sa 5 buwan ng relasyon nila ay ngayon lang talaga ito nangyari. Hayaan mo na. At baka talagang busy lang. Pampalubag loob sa sarili na wika ni Cassandra. Nag-aalala na talaga siya sa totoo lang. Ikaw, kamusta ka Bart? Umiling na naman ito at umisip. Okay na dude. Lokohin mo sarili mo. May problema kay ni Vincent no? Tanong ni Cassandra kay Bart. Tumingala ito sa langit na puno ng mga nakikislapang bituin bago patgak na tumawa. May isang action din si Gago. Sabi ni Bart. Tell me about it. Sagot naman ni Cass. Bigla na lang hindi nagparamdam at nawala na parang bula. Tapos ang tawagan ako. Tumikim muna ito bago nagpatuloy. Nakikipag-break. Hala! Gulat na sagot ni Cass. Mabilis niya itong niyakap. Sorry, kinulit pa kitang para magkwento. Sabay nga na hindi nagparamdam sina Vincent at Gabriel. Wala siyang balita kahit na mayor ito at lagi dapat na napag-uusapan ang mga ginagawa. Pero wala. A week has passed and she discovered that she's pregnant. But how can she tell it to him when he's nowhere to be found? Ayaw naman niyang gumawa na eksena sa munisipyo. Bumalik na si Vincent at ayaw din nitong magsalita. 6 months later. Cassandra, dinalhan kita ng isaw at Betamax. Ani ni Bart pagpasok nito sa bahay. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Pinapahirapan ka pa rin ba ng mga kambal na 6 na buwan na yan sa tiyan mo? Agad siyang naiyak. Masyado siyang sensitive. Tapos may nababalitaan pa siyang sobrang dumurog sa puso niya. Kasal na siya. Ano? Naguguluhan na tanong ni Bart. Si Gabriel, ikinasal na siya. Nabasa ko sa social media. Kaya pala kahit anong tawag ko, wala. Naging katatawa na nga ako dahil nabuntis ako. Tapos pinagtaguan ng nakabuntis. And then this, how could he do this to me, Bart? Mas lalo lang ako mapapahiya at pagtatawanan. Hindi na niya napigilan ang mapahagulhol. Bart, wala naman akong ginagawang masama, diba? Bakit ganito? Shh. Huwag ka na umiyak. Niyakap siya ni Bart. Bart, help me. Gusto ko siya makausap. Hindi ako manggugulo, Bart. I just want to ask him. At gusto ko ipaalam na magkakaanak na kami. Ayaw ko matulad sa akin ang bata. Walang kinikilalang ama. Hindi kinikilalang anak. Ay, all right. Pagsuko ni Bart, may awa sa mga mata nito.
sasamahan kita. Sinamahan siya nito sa bahay ng mayor. Noong una ay hindi sila pinapapasok dahil wala raw doon si Gabriel. Pero kalaunan ay pinaunlakan din sila sa utos daw ng asawa nito. Oh, hey! Salubong sa kanya ng babaeng kamukha niya. How are you, my dear half-sister? Half-sister? Nasaan si Gabriel? Nagtatakang bulong ni Cass. Bakit? Ipapaako mo sa kanya yung nasa tiyan mo? Umirap ito at umismid. You know, ginagawa ka lang pampalipas oras ng asawa ko while waiting for me dahil nag-aaral pa ako sa ibang bansa. And I just graduated. And voila! His graduation gift for me is marriage. Kailangan ko makausap si Gabriel. Bakit? Para maging kabit din like your mother? Hindi nga kayo pinagmabutihan because pampalipas oras ka lang din. My gosh! Umalis ka na nga. You're ruining my mood. Nalilisik ang kanyang mga mata sa galit. Hindi kabit ang nanay ko. Kami ang nauna. Whatever. Alis na. Muli itong umismid bago siya pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Magkamukha lang tayo, kaya ikaw ang napiling pampalipas oras dyan. Sa sobrang sakit ng mga nalaman niya, ay pinuntahan niya si Gabriel sa munisipyo, pero hinaharangan siya ng mga gwardya. Anak, tigilan mo na ang kakahabol kay Gabriel. Baka kumapano ka lang. At ang mga bata. Tigilan mo na, Cassandra. Kung talagang mahalaga ka sa lalaking yun, hindi niya gagawin to. Galit na ang boses ng nanay niya. Parehas lang sila ng father-in-law niya. Mga manloloko. Nay, gusto ko lang namang itanong sa kanya kung may nagawa ba akong kasalanan. At nagawa niya ito sa akin. Bakit mo ba kailangang alamin? Cassandra, kaya nating buhay ng mga batang yan na wala ang tulong na manloloko mong mayor na yan. Sa stress, problema, pagod at hindi pagkain sa tamang oras, nalagay sa alanganin ang kambal. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyong bata ka? Hiyaw ng nanay niya, nangangalaiti ito sa galit. 7 buwan pa lang ang tiyan mo, Cassandra. Maaari ka mapahamak. Alam mo kung gaano kadelikado ang magluwalang kambal na premature. Nanatili siyang nakatulala sa puting kisame ng ospital na pinagdalhan sa kanya. Hindi umimik. Ay, ewan ko ba naman sa yung bata ka? Frustrated na ani nito. Tinalikuran siya. Sakto naman bumukas ang pinto na silid at pagpasok ni Vincent ay kasunod si Bart. Mabutit nandito ka, Vince. Kausapin mo yung kapatid mo. Hindi naman galit ang nanay niya kay Vincent kahit na anak ito ng gobernador at kaibigan ni Gabriel dahil ani nito ay wala namang alam ang lalaki. Cassandra, wag nang pasaway. Marahang wika ni Vince. Lumapit sa tabi niya at hinahaplos ang kanyang tiyan. Baka mapaano ang mga pamangkin ko. Nanatili siyang tulala. Hindi pinapansin ng dalawa. Wala siyang lakas. Tinatamad siya. Maging usisain nga kung bakit magkasama ang dalawa ay hindi niya maisatinig. Lumapit din si Bart sa kabilang tabi niya. Ay, napakatigas kasi ng ulo mo, diba? Sabi ko, lagi mo kong tatawagan kapag may kailangan o gagawin ka. Nasa kabilang kalsada lang ako, Cassandra. Asik nito. She did not respond. Mabilis din naman siya na discharge pero maraming paalala ang doktor. Ngunit ang mga sumunod na araw sa bahay ay hindi nakakatulong dahil lagi niyang naaalala si Gabriel. Hanggang sa makita niya ito sa balita sa TV. Nakangiti, masaya, kasama ang asawa. Napahagulhol siya habang ang mga mata
ay nakapako sa telebisyon. Pero agad na napalitan ng panik ang iyak niya dahil sa biglaang pagsakit ng tiyan. Ma! Ma! Mama! She gave birth to the twins, premature, at 7 months. 2 years later, sinikap niyang palakihin ang kambal na siya lamang at ang ina. Katulong din niya si Bart dahil nawala na naman na parang bula si Vincent. Nag-resign siya sa pharmacy. Naghahanap na siya ng work from home job para sa sarili niyang oras at para matutukan niyang kambal na ngayon ay 2 taon na. Carl! Kurt! Tawag niya sa 2 bata. Nawala na naman ang mga ito sa carpet sa sala. Kahit na hindi pa naman gaanong nakakalakad ay talagang pinipilit ang 2 at kung saan-saan nakakarating. Carl! Kurt! Walang sumasagot. Napilitan tuloy siyang tumayo mula sa harap ng computer at sumilip sa labas. Ay, Diyos ko! Mama! Hiyaw niya sa inang nasa loob ng tindahan. Yung mga bata! Nasa labas na! Mukhang naninig din ni Bart na sakto ang papalabas ang gate ng bahay nito. Agad itong luminga at nakita ang 2 bata na magkahawak ang kamay. Nagtatawanan at paikot-ikot ang hakbang. Ay, Diyos ko kayong mga bata kayo! Nang makalabas ay pinanggigilan niya ang 2 na naghahalakhakan lang sa tuwa at sumisiksik sa mga binti ni Bart. Nadala tuloy siya sa tawa. Tawa pa ha? Bad yung ginawa niyo. Humikbi ang 2 at tumingala kay Bart, nagpapaawa. Kawawa naman ang 2 na yan. Pinagalitan ni Mama. Come here, come here. Sabay na binuhat ni Bart ang 2. Pinagmasdan niya ang 3. Kung sana o kung naroon lang si Gabriel ay baka ganoon din sila kasaya o mas higit pa. Napansin ni Bart ang titig niya. Oh, ano yan? Ano? Pinapantasya mo na ako ang ama nitong mga chikiting? Hindi pwede. Mahinang natawa si Cassandra. Kadiri ka, sabi ni Bart. Napansin ni Cass na nakaporma ito, kaya nagtanong siya. Saan ang punta mo? Lumawak ang ngisi nito. May date ako, sagot ni Bart. Inismiran lamang niyang lalaki. Ako pa ang niloloko mo? Hindi naman kasi talaga ito nakikipag-date simula noong nakipaghiwalay si Vincent dito. Pero napanganga si Cassandra na makitang seryoso ang mukha ng kaibigan. Seryoso? Dahan-dahan at nakangisi itong tumango bago pinukpok ng halik ang 2 bata na pinaglalaruan na ang mga buhok nito. Lalaki? Humarap si Bart pero tumango rin. Malakas siyang napahalakhak. Ang saya ng puso niya para sa kaibigan. Lumipas pa ang mga araw. Cassandra, tumayo ka nga muna riyan sa tindahan. Ako'y naiihina. Utos ang nanay niya. Mabuti at tulog ang mga bata. Maaga silang nakatulog dahil sa pagod maghapon sa kakalaro sa kabilang bahay. 8:00 na. Bakit hindi pa isinasara? Bulong niya habang naglalakad patungo sa tindahan. Sayang ang benta, asik ng nanay niya. May handaan kasi sa kabilang kanto at ang tindahan nila ang pinakamalapit. Wala siyang nagawa kundi ang umupo sa loob. Wala namang nabibili kundi ang mga batang pailan-ilan bumibili lang ng 5 pisong candy. 10:00 na magpasyang isara na ang tindahan dahil nakakaramdam na rin siya ng antok. Ma! Magsasara na ako. Hiyaw niya sa ina na nasa loob ng bahay. Paniguradong nanonood ito ng teleserye. Inaayos nga ang mga paninda bago lumabas sa harap ng tindahan para ibaba ang pansara.
Pero hindi pa man niya tuluyang naisasara ay pumarada sa tapat ng kulay royal blue na Land Rover Defender na kilalang kilala niya kung kanino. Vincent? Kunot noong bulong niya. Anong ginagawa niya dito? Ang pasuray-suray na si Gabriel ang bumaba at naglakad papalapit. Cassandra? Baby? Ang lahat ng sakit na naibabaon niya sa kaibuturan ng kanyang puso ay unti-unting pumaibabaw. Ang hinanakit, ang pighating naramdaman niya ay naalala niya. Bumalik sa kanya na makaharap muli ang lalaki. Lasing na lasing ito. Mag-usap naman tayo, oh. Sumusulak ang galit sa puso niya, pero pilit niyang sinusupil dahil wala rin namang patutunguhan ng galit niya dahil lasing ito. Akma siya nga hawakan na mabilis siyang umiwas. Baby. Halos mapaluhod na ito. Muli siyang napatingin sa sasakyan nang mula naman sa passenger seat ay bumaba si Vincent. Hindi tulad ng dati na lagi itong maayos. Ngayon ay magulo ang buhok nito at ang damit ay gusot-gusot. Cass, pasensya ka na. Hingin pa umanhin nito na makalapit sa pwesto nila. Gabriel, we need to go. No! Lasing na sigaw nito at humawak pa palayo kay Vincent. Kakausapin ko si Cassandra. I wanna see our babies. Anak? Wala kang anak dito. Iyak nang iyak si Gabriel kaya si Vince ang sumagot. Nakamonitor siya sa inyong mag-ina. So? Dapat ko bang ikatuwa yun? Baby, please. Marahas siyang umiling at umatras para lumayo sa dalawa. Paano ako maniniwala? Ni minsan, ni isang beses, hindi ako hinarap. Hindi ako pinagbigyan na makausap at malinawan ang lahat. Pumiyok na ang boses niya. Tapos ngayon? Ngayon pa? Sigaw niya. Wala nang pakialam kung maririnig man ng mga natutulog ng kapitbahay. Please. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra na biglang lumuhod sa harap niya si Gabriel. Sakto naman na may mga dumaraang tao. Nagtapos na yata ang handaan sa kabilang kanto. Gabriel, bumalik na lang tayo kapag hindi ka nalasing. Saway ni Vincent. Pilit na hinihila ang lalaki. Gabriel, maraming tao. Baka may magsumbong sa gobernador na nandito tayo. Umalis sa kayo. Malamig na turan ni Cassandra. Ipinagpatuloy niya ang pagsasara ng tindahan at walang lingon na iniwan ang dalawa sa labas. Diretso siya sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang kambal. Nilapitan niya ang mga anak. Mahal na mahal kayo ni Mama, mga anak. Magaan niyang dinampian ng halik sa noo ang dalawang bata. Hinding-hindi ako papayag na masaktan kayo ng mundo. Kinabukasan, maaga pa ay binulabog na siya ng ina. Mamimili ka muna sa bayan. Kaunti na lang ang paninda natin. Wala ka naman trabaho pa, no? Humihikab pa si Cassandra na lumabas mula sa kwarto. Sumunod naman ang ina. Meron, pero pwede ko namang gawing mamaya ng tanghali. Nasaan ang listahan at pera? Nasa kusina, sagot ang nanay niya. Pero check mo rin sa tindahan, baka may kulang pa. Sumunod siya sa kusina at naabutang nakahain na ang mga pagkain sa mesa. Ang aga mo pa rin magising, Ma. Oo nga pala, Ma. Pinalitan mo ba, Ma, si Carl ng diaper? Oo. Hindi mo yata na malayong umiiyak, sagot ng kanyang ina. Pagod na pagod kasi siya at ang daming pumapasok sa isip kaya nakatulugan niya. Pasensya na, Ma. Sige na, kumain ka na at lumakad. Ako na munang bahala sa mga bata habang namimili ka. Kumain siya at nagbihis.
Tulog na tulog pa rin ang mga bata kaya hinalikan na lamang niya ang dalawa bago lumabas ng bahay. Dumiretso siya sa tindahan at tinignan kung may kulang pa sa listahan. Ilang candies pa to? Tanong niya sa sarili. Kinakagat-kagat ang dulo ng ballpen. Isang sakong bigas ba to, ha? Naguguluhan siya sa listahan ng ina. Mama! Ano to mga Biglang natigilan si Cassandra nang may humintong kotse sa tapat ng tindahan at kilalang-kilala niya ang sasakyan na iyon. Anong ginagawa mo na naman dito? Gigil na tanong niya kay Gabriel na makalapit ito. Mugto ang mga mata nito dahil siguro sa pag-iyak kagabi. Cass, mag-usap tayo please. Pakiusap nito, parang iiyak na naman. Nasa loob pa rin siya ng tindahan at ang lalaki naman ay nakasungaw sa maliit na bintana mula sa labas. Hindi ka ba natatakot na may makakita sa iyo? Asik ni Cass. Bakit ka nga pala matatakot? Mahal na mahal ka ng mga tao. At ako? Ako yung nagmukhang kawawa. Ako yung napapahiya. Hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa pagche-check kung may kulang pa pero pilit na bumabalik ang tingin niya kay Gabriel na nakasungaw. Umalis ka na. Can you hear me out first, Cass? Pakiusap nito. Please, baby. Baby? Alis na. Seryosong sabi ni Cass. Hindi kami tumatanggap ng mga politiko dito sa bahay namin. Cass, naawa siya sa itsura nito pero pilit na pinapatigas ang puso upang wag muling pagbigyan ang lalaki lalo na at may asawa ito. Hindi ka ba hanapin ng asawa mo? Mag-usap tayo, Cass. Sasagutin ko ang lahat ng tanong mo. And, can I see our children? Napaismit si Cassandra. Sino ka ba? Kahit isang beses lang, pagbigyan mo naman ako. I wanna explain myself, please. No! Alis! Mabilis na sagot ni Cass. Pinagsarahan niya ito ng maliit na bintana. Pero mapilit si Gabriel. Bumabalik-balik pa rin ito kahit na hindi niya harapin. Kahit na pagsara na niya ito ng pinto, patawalin man niya ito ay huli na dahil nasaktan na siya. Napapahiya na siya at hindi na mababawi pa iyon. Bumabalik pa rin. Makalipas ang isang linggo ay tsaka lamang niya nakausap si Bart tungkol sa pagbalik-balik ni Gabriel. Wala na kasing pakialaman ang kanyang ina sa mga bagay-bagay. Basta, wag lang daw masasaktan ang mga apo nito. Inirapan niya ito. Oo, halos araw-araw. Saan ka ba kasi galing na bakla ka? Ayoko mandamay din sa mga drama ninyo sa buhay. Bakit hindi mo kausapin na maayos? Ani nito. May kasalanan siya. Oo, pero may karapatan siya sa mga bata. Hindi sa pinangunahan kita, Cassandra, ha? Napaisip siya dahil sa sinabi ng kaibigan. Handa sana siyang pagbigyan ng lalaki pero may hadlang na naman. Anong kailangan niyo? Tanong niya sa gobernador na nakatayo sa harap ng bahay nila. May mga kasama itong gwardya at kasama rin ang babaeng anak na asawa ni Gabriel. Hindi kami tumatanggap na mga politiko sa pamamahay namin. Mabuti na lang at wala sa bayang nanay niya at ang dalawang bata. Namamasyal ang mga ito dahil nabuburo na raw ang mga bata sa loob ng bahay. Marahas sa tumawa ang matanda. Gusto lang sana kitang balaan, iha. Ayoko nang ginugulo mo ang pagsasama ng anak ko at ni Gabriel. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Simula ngayon, matuto kang lumagar, iha. Huwag ka na magpantasya na kaya bumabalik dito si Gabriel ay babalikan ka. Bakit? Anong gagawin mo? Ipapapatay ako? Ang nanay ko?
Nakangisi niyang tanong. Kaya ba iniwan mo ang nanay ko? Kahit na alam mong may anak kayo at sumama sa mayamang anak ng politiko at ipinagpalit ang isang tindera sa palengke? Yung pinangakuan mo na magsasama kayo at magpapakasal ay sabay na aangat. Iniwan mo para sa pera? Huwag mo akong pangaralan, iha. Dahil kahit kailan ay hindi kita kinilalang anak. Ang sakit. Sobrang sakit marinig ang mga nakadurog na salita ni Iyon mula sa kanyang sariling ama. Wala talaga itong puso. Magaling lang manloko ng mga tao. Yun naman pala eh. So, umalis na kayo dito. Umalis na kayo bago malaman ng buong bayang ito kung gaano kayo kabulok. Pilit na pinipigilan ang luha. She will never give the satisfaction to them, especially to her half-sister who's smirking at her, looking down on her. Nadadagdagan pa ang galit ni Cass para sa ama at damay na ni si Gabriel. Anong karapatan nitong umiyak at humingi ng tawad gayong pinili naman ito ang nangyari? Ngunit nang malaman niya ang dahilan, gusto niyang magwala. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Tanong ni Cassandra kay Vincent na bigla itong dumating sa bahay kasama ang kanyang ina. Huwag kang gumawa ng kwento rito. Walang maniniwala sa'yo. Umiling ang asawa ng gobernador. Totoo ang sinasabi ko, iha. Minamanipula ng asawa ko si Mayor Gabriel Cruz, pati ang buong partido niya. Hawak niya sila sa leeg. Kahit ang mga magulang ni Gabriel, ginagamit niya para mapasunod. Marahas na umiling si Cassandra. Paano ko paniniwalaan ang sinasabi niyo? Asawa kayo ng gobernador. Kayo mismo ang dahilan kung bakit hindi kami pinanagutan. Si Vincent ang sumagot. She's threatened. Kapag sumaway siya, papatay ng gobernador ang mga magulang niya. Kita ni Cassandra kung gaano kahigpit ang kapit ng babae sa kamay ni Vincent. Nagpatuloy ito. Binubugbog siya kapag nalalaman ng gobernador na pumupunta kami dito o kapag tinutulungan niya si Gabriel. Hindi makapaniwala si Cassandra. Gaano pa kasama ang taong hinahangaan ng bayan. Ilang kahayupan pa ang hindi niya alam. Umiling si Vincent. He's manipulating everyone. Lahat ginagawa niya para sa kapangyarihan. Hindi na namin siya kilala. Pag-alis ng mag-ina, tulala si Cassandra. Umiiyak, puno ng sakit at hinanakit ang puso niya. Cass, tama na, wika ng ina. Nag-aalala na rin ang mga bata sa'yo. Bakit ganun? Bakit sariling ama ko pa ang hadlang sa kasiyahan ko? Hindi ko naman siya ginulo kahit hirap na hirap tayo noon. Pero bakit ganito? Hindi pa man natatapos ang kanyang pag-iyak, dumating si Gabriel. May mga pasa at sugat sa muka. Cassandra. Agad niya itong niyakap. Gabriel, sabihin mo ang totoo. Hawak ako ng gobernador. Ayoko sumunod. Ayokong iwan ka. Pero nagbanta siya. Gusto ng anak niyang babae na pakasalan ko siya. Kapag tumanggi ako, papatayin niya ang pamilya natin. Minsan, nakakita ako ng mga lalaki umaaligid sa bahay ninyo. Doon ako natakot. Niyakap lang niya si Gabriel. Pareho silang umiiyak. Pero naalala ni Cassandra, may asawa ito. Masakit man pero yun ang katotohanan. I will make a way for us to be together, Cass. Matagal ko nang ginagawa ang lahat para mawala ka sa kanya. Sana maghintay ka. Ngunit ang sagot ni Cassandra. Pero sa ngayon, may asawa ka pa, Gabriel. Pareho silang napabuntong hininga, ngunit mahigpit ang pangako ng lalaki. Makalipas ang ilang buwan, isang mas malaking dagok ang dumating.
Isang araw, biglang dumugo ang ilong ni Kurt at nawala ng malay. "Kurt! Anak!" Isinugod siya sa ospital. Doon nalaman ni Cassandra may leukemia ang bata at ito ay genetic. Nang malaman ni Gabriel, agad itong sumugod. Iniwan ang lahat ng meeting. May history ba kayo ng leukemia? Tanong na doktor. Dahan-dahan tumango si Gabriel. Yes, my brother died because of it. Parang gumuho ang mundo ni Cassandra, ngunit niyakap siya ni Gabriel. Don't worry, lalabanan natin to. Magiging malakas si Kurt. Sa tulong ng ibang mga kamag-anak ni Gabriel at ng ebidensya laban sa gobernador na isampa ang kaso, tumestigo si Vincent at ang kanyang ina. Hindi nakaligtas ang gobernador. Tuluyan itong nakulong. Nag-file ng annulment si Gabriel laban sa half-sister niya. Nang tuluyang bumagsak ang babae at hindi matanggap ang lahat, dinala siya sa isang mental facility. Pero inalagaan pa rin siya ng kanyang ina at si Vincent. Si Gabriel naman, mas piniling tumigil sa politika. Gusto kong itutok ang oras ko sa inyo. Sawa na ako sa gulo ng kapangyarihan. Ang pamilya natin ang prioridad ko. Makalipas ang ilang taon, hindi na mayor si Gabriel Cruz. Wala na ang bigat ng politika at intriga. Ang natira, isang buo at payapang pamilya. Sa patuloy na gamutan, dasal at pagmamahalan, unti-unting gumaling si Kurt hanggang sa isang araw, sinabi ng doktor. Congratulations! Kurt is finally free from leukemia. Niyakap ni Cassandra ang anak na mahigpit habang hawak siya ni Gabriel. Hindi na nila mapigilan ang luha ng tuwa. At bago matapos ang taon, nagpakasal sina Gabriel at Cassandra. Bumuo sila ng panibagong yugto kasama si Kurt at ang kambal na sumunod dito. Wala nang iniisip na intriga o panguhusga. Wala nang hinahabol na kapangyarihan. Ang mahalaga, buo na sila. Sa wakas, natagpuan din nila ang kapayapaan at tunay na kasiyahan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Gabriel at Cassandra. Isang kwento ng pagtataksil, sakit at pagtatagumpay ng pag-ibig. Pinatunayan nila na kahit gaano karami ang pagsubok, basta may tiwala, pananalig at pagmamahalan, lagi may liwanag sa dulo ng dilim. Maraming salamat po sa pakikinig at sana isamahan niyo akong muli sa susunod na serye ng ating mga kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe para updated kayo palagi. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam!